Samantala, January 25, ngayong taong ito, 2025, meron daw tayong inaasahang magandang astronomical activity. Pero actually, ngayon daw pong January, makikita na sa kalangitan yung pag-align ng mga planeta. Oo. Paano kaya natin makikita yan? Ha? Alamin natin kay Mario Raimundo Sr., ang Chief ng Astronomical Publication and Planetarium Unit ng Pag-asa. Sir Mario, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ho kayo? Yes, Angelo, magandang umaga rin at inyong mga tagapakinig ng inyong programa. Oo, hindi fake news yung January 25, ha? Well, hindi po fake news yan at ito pong month ng January, ito pong mula ng ating taon, ay magkakaroon po tayo ng tinatawag na planetary alignment. And so, ang ating pong kalangitan sa Pilipinas ay makakita po tayo ng 6 actually. Pero 4 lang po talaga by naked eye. Ito po ay ang, kung titingin po tayo sa bandang west, no? Sa Kanluran, tapos papunta dyan sa Silangan, sa east. Nakahihilera po dyan ng 4 na maliliwanag ang Venus. Yung unang po makikita sa may bandang Kanluran, yung maliwanag po doon parang tala. Yun po ay planeta. Venus po yun. At sa bandang itaas po niyan, nandyan po yung isa pang planeta, Saturn. Pero po itong dalawa, supposed to be kasama pa rin sa linya, kasama sa 6, ang Neptune at saka ang Uranus. Kaya lamang po kailangan po natin dyan teleskopyo. And so kung limbawa po wala tayong teleskopyo, meron pong sa kasunod dyan after ng Uranus. Doon sa may bandang Silangan naman po tayo pupunta, ay makikita naman po natin ng isang maliwanag po dyan na planeta, si Jupiter po, at sa may bandang Silangan po, no? Malapit po doon sa may bandang horizon, ay nandiyan naman po ang Mars. So po ito pong panahon na ito, itong petsa na ito, makita na po yung 4 o yung 6 na yan kung meron kayong teleskopyo, mga bandang alas 8 po ng gabi. May set up ba? Magsi-set up ba ang Pag-asa doon sa mga lugar nyo para ng ano to? Para Opo, meron? Pwede naman po ba? Hindi po, pwede naman po magpunta ang ating mga kababayan, general public, para sumili po sa, kasi po yung kagandahan po kasi itong may planetary alignment, minsan po kasi, isa lang po available na planeta. Ito man po, kailangan po nito, kasi po ng alas 7 o alas 8 ng gabi, ito pong mga petsa na ito, ay makita po natin yung 4. Kasama po dyan ng buwan. Sa ngayon, kasi po yung sinasabi po nga January 25, magkakaiba po kasi mga data, iba't January 21, yun po ay wala ng buwan. Ito pong kayo naman dito, kasama po ang buwan dito sa Istilipin kung sila ipupunta rito sa observatory. Alas 7 ha? Alas 7 ng gabi. Bukas ba kayo ng sa observatory ng gabi? At 24-hour basis po kami dito. Aba! Ito po dito. Opo. Gano'n siya katagal? Gano'n katagal mapapanood? Well, ito po, the whole month ng January po ay makikita po natin yan. Hindi, sa gabi. Ilang oras? Oras po yun nga po, yung bandang alas 8 po ang pinakamaganda. Alas 8? Kasi tutulubog na po yung yung Venus at saka ang Saturn, nasa bandang western side po kasi yun. And so pinakamaganda po, mga bandang alas 6:30 ay nandito na sila. Provided na ang ating weather ay hindi po masyado maulap. Kasi po yan ang kalaban natin, yung sa ulap na yan. Now, ito pong tinatawag na planetary alignment na ito ay normal naman po ito. Pero po itong mas marami, no? Halimbawa mga 4, medyo bihira po ito. Normally mga 3 po ito, 2 o 3. Ito po kasi sa amin, ang term na ito, actually sa ibang term, tinatawag itong planetary alignment. Ito kaya naman po ay sinasabing planetary parade. Pero sa amin po, parade talaga sila. Parade. Pero normally sa amin po, tinatawag itong mga conjunction. Ito yung paglalapit ng mga planeta. Kaya pagka ibig sabihin, nag-gather sila closely on one side of the sun. Ibig sabihin, paglubog ng araw, ay makita mo silang kasunod na ng araw. Yun ay tinatawag na conjunction. So, kung titingnan po natin ngayon, malimit po, ibig po sabihin, kasi ito yung mga planeta na yan, nakalinya po yan, kung saan po dumadaan yung tinatahakan ng ating haring araw. And so, dahil nga mas mabilis pong mag-orbit ang moon, ay dadaanan po niya lahat ng mga planeta na yan. Galing. Kaya po, di ba? Isang ikot lang po niya is 29.5 days. And so, malimit po itong panahon na ito ng January, ang tinatawag natin ng mga conjunction. Ito yung pagkalapit o yung close approach ng buwan at saka ng mga planetang yan. And so, may mga data po kami dito na kung saan ay mas maganda po yan na let's say na
yung pong conjunction ng Moon at saka ng Venus ay tapos na po ito noong January 3. And so lumapit po ang buwan doon. Ang sumunod po dyan ay ang conjunction ng Moon at Saturn kasi nga po magkalapit lang ang Venus at saka Saturn ng January 5. And then pagkatapos po niyan magkakaroon din po ang conjunction ng Moon at saka Jupiter, yung sinasabi naman po sa isang side, sa January 11 naman yon. At pagkatapos ng January 11 ay magka-conjunction naman ang Moon at saka ang Mars sa January 14. So, ibig po sabihin, maganda po itong i-view, itong mga planetang ito sapagkat kasama po ang buwan. At ang isa pa po dyan ay ang tinatawag natin na opposition ng Mars. Ibig po sabihin, sa lahat po ng pagkakataon, ang pag sinabi opposition, yung position po ng Sun, ng Earth ang nasa gitna at saka ang Mars. So, ibig sabihin, pagdating ng opposition, in layman's term, ang planetang Mars, pagdating po ng alas 12, nasa tuktok po natin yan. Wow, galing. And so, yung ibig po sabihin yan, ay pinakamalapit na posisyon ng Mars pagdating po ng January 16. Yan naman po yun. Teka muna, doon sa ibang mga tanggapan ho ng Pag-asa sa mga probinsya, meron din kayong isa-set up para yung mga nasa probinsya naman, syempre hindi sila makakanayo dito sa atin sa Maynila, no ha? Lalong-lalo na doon sa mga nag-aaral ng astronomy. Apo, meron. May mga telescope, nasa kanila po kasi yun, kasi po may mga telescope po kami sa aming mga region. Regional station namin, ay meron pong mga telescope doon na po pwede lang gamitin para naman po ay magamit po nila para yung kanilang mga constituent o yung nandun po ng mga ating kababayan doon ay masili po at magamit po ang telescope na ipapili po ng pag-asa kanila. Pero yung mga pupunta sa Pag-asa, wag na kayo umasang may libreng popcorn, ha? Ambisyoso kayo, ha? Magbaon kayo. Kayo na magbitbit ng popcorn at saka ng kape, no? Para mag-enjoy kayo. So, alas 6:30 hanggang mga bandang alas 8, yun yung mga gandang pagkakataon na ma-view nila yung alignment na ito ng mga planeta. Ito pong mga petsa na ito, kasi nga sinabi ko nga po, January 1 to 31, po yan. Hindi naman po exacto sasabi ng January 25 na Saturday. Ngayon po kasi kagabi po nakita ko na talaga? Wow. So, pag may beses niya lang po dyan yung pinakatala. Yun yung sabi na sa western horizon. Ang maliwanag po yan. Simula po yun. So pag nakita niya po yan, dire-diretso na po yun. Ayun. Okay. Sige. Magkasama po ang Venus Saturn. Tapos sa bandang eastern side, magkasama naman ang Jupiter at saka ang Mars. Teka, pumangit na yung linya ho ninyo. Anyway, para ho sa ating mga kababayang interesado na makita ho itong alignment na ito, ano ha? Punta lang ho kayo sa Pag-asa. Pwede ba silang magpa-reserve? Hindi naman. Basta walk-in na lang. Pwede naman po siguro magpunta rito ng kwan lang, yung walk-in lang, pwede rin po yan. Sige. Okay. Sabi nila, bakit daw wala yung Mercury? Hahanapin nyo bang Mercury? Sa bawat kanto may Mercury tayo. Lumahin nyo na yun. Venus at Mars na lang tingnan natin. ang planetang Mercury po, malapit po sa araw ngayon. Ngayon. Kaya po medyo may kahirapan. Okay. Sige. Sir Mario, maraming salamat. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Thank you. Thank you rin po.